Bismillah. Mayroon lang akong i-share sa inyo mga kapatid nga hadith ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kang ito ay narrated by Abdullah bin Umar ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagsabi at hinawakan niya ang balikat niya at nagsabi ang Rasulullah, Ya Abdullah, dito sa mundo, expect that you are a stranger and a traveler. Ang sub-narrator nagsabi nga si Abdullah bin Umar, nagsabi rin siya nga kung ikaw ay dumating sa gabi, huwag mong isipin nga ikaw ay darating sa umaga. Kung nandoon ka naman sa umaga, huwag mong isipin na darating ka ng gabi. Ang ibig sabihin, ang punto dito, tayo sa mundo ay hindi tayo magtagal dito. Tayo ay isang traveler, isang stranger, tayo ay hindi magtatagal dito sa mundo. So huwag kang mag-ipon na maraming mga bagay dito sa mundo dahil hindi mo yan madadala. Hindi mo dala sa kabilang buhay. Nang ibig naman sabihin ni Abdullah bin Umar, na kung sa panahon na mamatay tayo, ang ibig sabihin, ready tayo. Tandaan natin na walang nakakaalam sa kamatayan. Pwede tayo mamatay after 1 hour, after 1 day, after 1 week, or maybe after 1 month, or maybe after years. Walang nakakaalam sa ating kamatayan. Ito po ay mabasa na hadith ito sa Sahih Bukhari. Sahih Bukhari, hadith number 6416. 6416. Sahih Bukhari. So, yun po, atin pong tandaan nga ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam magsabi na be in dunya nga isa ikaw traveler at ikaw isang stranger. Ang traveler ay magdala lang siyang tamang-tamang kainin niya, ang tamang-tamang dadalhin niya. Hindi naman siya magdala ng isang bahay na isang tulinadang pagkain, di ba? So, hindi naman din ibig sabihin na hindi lang tayo maghanap buhay. Maghanap tayo buhay, mga kapatid. Pero iisipin natin na hindi tayo magtatagal dito. Mamatay din tayo. Nang ibig sabihin, tayo bilang traveler, mayroon tayong destination kung saan tayo pupunta. Hindi man tayo mamatay sa sakit, hindi man tayo mamatay sa aksidente, pero darating sa atin talaga ang kamatayan na we do not expect. Yun ho, darating na tayo doon sa pagkamatay natin doon sa barsak, doon sa kabilang buhay. Dito pa tayo sa mundo, kabilang buhay, dahil we are waiting for our resurrection, that the final moment, huhusgahan ng Allah sino ang maimpyerno, sino ang mapaparaiso. Pero kung ikaw ay mabait, mabuti, sumusunod ka sa batas ng Islam, doon pa lang sa barsak, ang buhay mo sa libingan ay parang paraiso. Nakikita mo yun ang pupuntahan mo, day and night ang paraiso. Pero kung ikaw ay isang taong suwail, o kahit ikaw man ay Muslim, ay suwail, hindi ka nag-ayuno, hindi ka nagsasala, hindi ka mabuting isang Muslim, ay doon din sa barsak, ay mamumuhay ka rin, parang nandoon ka sa impyernong apoy. At makikita mo rin ang final destination mo. Of course, sabi ng Allah, through Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung sino man nga mayroong katiting na atom na pananampalataya sa tauhid ng Allah ay nag-iisang Diyos lamang, siserbisyuhan mo yung mga kasalanan mo. Pwede mong serbisyuhan doon sa kabilang buhay, doon sa barsak, or doon sa impyerno, pero kukunin ka sa Allah dahil wala kang commit na shirk. Pero kung nag-commit ka ng shirk, mga anting-anting dyan, mga Muslim na mayroong anting-anting, may Muslim dyan nga nagpabarang, saktan niya ang kapwa niya through mga manika o ano-ano pa, shirk yan. Nag-aalay kayo ng, kahit Muslim kayo, nag-aalay kayo ng pagkain ng jinn para hindi kayo nasasaktan, natatakot kayo sa jinn, yan ay shirk din yan. Ang iba ay sa bahay, mayroong pinapakain dyan, mga jinn. So, I'm talking about Muslim also. Of course, sa kafir, wala na kayong pag-asa. Ang pag-asa lang sa kafir ay magbagong buhay sila. Iwanan nila ang pag-commit ng shirk. Sasambahin na nag-isang Diyos.
Huwag niyong isipin na ang Diyos ay nagkaanak dahil ang Diyos ay hindi siya lalaki, hindi rin siya babae. Ang nagkakaanak, tao, mga hayop, insektos. Pero ang Diyos, hindi po siya nagkakaanak. Hanggang ngayon, hindi nga niyo masolve yung salita niyong anak ng Diyos, anak ng Diyos. Literal, biological, figure of speech, spiritual, o metaphor. Hindi nga niyo yan masolve. Hindi niyo ma-resolve. Kasi kung literal na anak si Jesucristo, niliteral din ng Diyos si Maria. Literal din. Kung sa biological, naku, mas lalo na. Adoption, mas lalo na. So, yung salita niyo, yung anak ng Diyos, ayusin din nyo dahil alhamdulillah sa Islam wala hong salita ng anak ng Diyos. Dahil ang Diyos ay hindi siya kagaya ng kanyang mga nilikha at hindi rin siya nangailangan ng anak dahil hindi naman siya mamatay. Ang Diyos walang kamatayan, walang katandaan. So tayong mga tao, nangailangan tayo ng anak dahil mamatay tayo, tatanda tayo. So ang susunod sa atin, yung anak natin. Pero si Allah wala. So lang po mga Muslim, ang aking ma-share sa mga Muslim at sa mga Kristiyano, at least mayroon akong na-share sa inyo tungkol konti sa Islam. Pero alam ko man, nagbabash pa rin kayo sa akin, no problem ho. Normal lang yan. Normal lang yan. Kung walang magbabash, wala na ring timpla ang aking page. I expect sa aking page, mayroong mga babash, handong nasasaktan, mayroong napapaitan, nahanghangan, hindi lahat na nasasarapan sa aking page. Pero normal ho, dahil ang tao, hindi mo naman lahat masatisfy. Gawin mo man ang mabuti, gawin mo man ang anong bagay, ang mga tao talaga ay pag na-program na sa kanila nga kalaban ka, kaaway ka talaga. At kahit anong sasabihin mo, pag na-program na sa utak nila na ikaw ay masama, kasi hindi ka kabilang nila. Hindi nila isipin na ang ating pinagbabatayan dito ay kung hindi Quran, Hadith, ay Biblia para sa inyo mga kapatid, sa mga Kristiyano. Kasi kayo, naniniwala kayo sa Quran, naniniwala kayo sa Hadith, bigyan ko kayo ng Hadith. Sa aking ginawa ngayon, Kristiyano ka man, naniwala ka sa Quran, naniwala ka sa Hadith, welcome. Pero kung hindi ka naniwala sa Quran, sa Hadith, so I can deal with you sa Biblia ninyo, mga kapatid. So maraming salamat po sa inyong panonood. Please share. Ito po ang inyong lingkod, Ibrahim Poncardas Romas. Ako magsabi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.